Iga nanindigan ng NTF-ELCAC sa posisyon ng 70th Infantry Battalion na sumuko sa kanila ang dalawa aktivistang nawala sa Bataan. Taliwas yan sa biglaang salaysay ng dalawa sa mismong presscon ng NTF-ELCAC na dinukot sila ng militar. Saksi si June Veneracion. September 2 nang dukutin umano ng mga armadong lalaki sa Orion, Bataan ang dalawang environmental activist na sina Jonila Castro at Jed Reyana Tamano. Pero noong September 15, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na sumuko raw ang dalawa sa mga otoridad matapos umanong tumakas sa kinabibilangang grupo na AKAP-CA na tumututol sa reklamasyon sa Manila Bay. Kanina, sa pressco na ipinatawag mismo ng gobyerno at militar. Pinipinan namin na magsalita ngayong araw. Dinukot ba kami o kung sa kami voluntaryo kami sumurrender? Nagkagulatan, nagbagsalita na sina Jonila at Jed. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sa Kainangbal. Napilitan din kami na sumurrender. Kasi pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. Tumigil pong SUV sa harap namin. Tapos dinukot po kami. Tapos pinilit kami kasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Pero kilala po nila kami. Isinalang daw sila sa tactical interrogation at pinahirapan umano. Tapos yung mga kamay namin, pinipilit kami magsalita, binabantaan yung buhay namin, pati mga pamilya namin. Yun yung kilala nila, yung iba na 78 part ng 78 ID, yung iba member ng SAP. Yun yung mga pakilala nila. Sabi ni Jonila, pinalabas lang ng militar na sumuko sila. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yun naman ang affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Habang nagsasalita naman si Jonila, bigla siyang pinutol. May nangyaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga isdang mawawala ng hanap buhay. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Jonila. Pakinggan mo natin yung masasabi dyan ni Colonel Rodel de la Cruz. Mistulang binuhusan ng malamig na tubig ang mga opisyal, pero nanindigan silang nagbalik loob sa gobyerno ang dalawa. Sila pangaraw ang humiling na humarap sa media. Ang pinangahawakan namin kasi kung meron po sila ng kustodiya po, kung meron po sila ng papel, ang tingin po namin pala, ito po ay pagtulong na namin silang tutulungan sa sa kanilang pagsusurrender. So kaya inaayos po namin ang proseso. Pero yun po, hindi po namin alam ang event. Pampanga, Bulacan lang po ang aming area na... Kadula-dula naman po na hindi alam ni Bat kung ano yung tunay nangyari. Kasi mismo mga kumuha sa amin, inamin nilang mga sundalo sila. Nakita namin sa papel ng interrogation paper ang nakalagay 70th ID. Sabi ng NTF-ELCAC sa isang pahayag, pakiramdam nila ay trinaydor sila. Labis daw silang nabigla at nalungkot sa nangyari kanina sa Plaridel, Bulacan. Naninindigan daw sila sa posisyon ng 70th Infantry Battalion tungkol sa pagsuko ni Tamano at Castro at sa opisyal na report ng PNP sa Bataan sa isinagawa nilang investigasyon. We will stand by kung ano yung report ng AFP. Napasugod naman ang ilang militante sa munisipyo ng Plaridel para igiit na palayain na sina Jonila at Jed. Bago mag-alas 6 ng gabi, alinsunod sa kagustuhan ng dalawa, itinurn over sila sa Commission on Human Rights sa Quezon City. Sa isang closed-door meeting, nakipag-usap sila sa mga opisyal ng CHR kasama ang kanilang mga bagulang at mga miyembro ng Kabataan at Gabriela. Pagkatapos ito, ay pinuntahan nila ang mga ralista para pasalamatan sa kanilang suporta. Ituloy yung laban sa pagpapatigil sa mga reklamasyon, ipagtanggol yung karapatan kabuhayan ng mga mangingisda sa Manila Bay. Ituloy natin ang lahat ng pakikibakang isinasagawa natin ngayon. Maraming salamat talaga. Hindi lang naman kami yung mga nawawala. Kaya ang panawagan din namin ay ilitaw din ang iba pang mga enforced disappearances na alam naman natin kung saan, kung sino ba ang may pakana sa mga lahat ng ito. Hindi sila nagpaunlak pa ng interview sa media dahil magpapahinga raw muna sila.
Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.